Ang pinakaunang kabihasnan sa Japan ay nagsimula sa panahon ng Jomon. Tumagal ito ng 10,000 taon. Ang mga taong Jomon ay kilala sa kanilang detalyado at masining na palayok na nagsilbing bakas ng kanilang kultura. Nang dumating ang mga yayoy mula sa timog noong 1000 to 300 BC, nagdala sila ng teknolohiyang bronze at bakal mula sa mainland, pati na rin ang mas pinahusay na mga teknika sa pagsasaka. Dahil dito, lumago ang produksyon ng ani at populasyon. Habang lumalawak ang mga naninirahang pamayanan, nagkaroon ng konsentrasyon ng kayamanan at kapangyarihan sa mga may-ari ng lupa. Ayon sa mga tala ng mga Tsino, ang Japan na tinatawag noon na Wa ay binubuo ng humigit kumulang 100 kaharian. Bago pa ang 240 AD, namayani ang angka ng Yamato. Unti-unting pinagsama ang mga kaharian sa ilalim ng kanilang pamumuno. Sa panahon ng Kofun, itinayo ang malalaking libingan na hugis susi para sa mga pinuno, tanda ng kanilang kapangyarihan. Ang dinastiyang Yamato ay nagpatuloy hanggang sa kasalukuyan na siyang pinakamatagal na monarkiya sa buong mundo. Noong 538, ipinakilala ng hari ng kaharian ng Baekje sa Korea ang Budismo sa Japan na nagsimula sa panahon ng Asuka. Naging sentralisado ang kapangyarihan ng imperyo. Subalit noong 587, sinakop na makapangyarihang angka ng Soga ang pamahalaan, habang ang emperador ng Yamato ay naging huwad na pinuno. Sa kanilang paghahari, unti-unting pinalitan ang pangalang Wa ng Nihon. Nang maglaon, pinatalsik ng maharlikang pamilya at ni Fujiwara no Kamatari ang Soga. Si Fujiwara no Kamatari ang nagtatag ng angkan ng Fujiwara. Sa loob ng maraming siglo, pinanatili ng Fujiwara ang kanilang impluwensya sa korte sa pamamagitan ng mga kasal sa mga emperador. Sa ganitong paraan, ang mga anak ng emperador ay lumaking naiimpluwensyahan ng mga Fujiwara. Sa panahon ng Nara, inilipat ang kabisera sa kasalukuyang Nara. Naranasan ng Japan ang mga taggutom, salot at tagtuyot na iniuugnay sa pagbaba ng moralidad. Bilang tugon, nagpatayo ng maraming templong Budista sa buong bansa. Noong 794, inilipat ang kabisera sa Heian-kyo na ngayon ay ang Kyoto. Ito ang nagpasimula sa panahon ng Heian. Sa panahong ito, naabot ng Fujiwara ang rurok ng kanilang kapangyarihan, subalit unti-unting lumakas ang mga angkan ng samurai sa kanayunan na nagtatag ng mga pribadong hukbo para sa proteksyon ng kanilang lupa. Sa pagwawakas ng panahon ng Heian, nagbanggaan ang angkan ng Minamoto at Taira sa digmaang Genpei. Sa simula, nagtagumpay ang Taira, ngunit sa huli, nanaig ang Minamoto sa pangunguna ni Minamoto no Yoritomo. Noong 1192, itinatag niya ang Kamakura Shogunate at naging unang shogun ng Japan. Sa panahon ng Kamakura, pinamunuan ng shogun ang Japan sa ngalan ng emperador. Nahati ang bansa sa mahigit kumulang 300 teritoryo. Pinamumunuan ng mga daimyo na may sariling mga hukbong samurai. Sa kabila ng pagkakahati-hati, matagumpay na napigilan ng Japan ang dalawang pagsalakay ng mga Mongol noong 1274 at 1281. Ito'y sa tulong ng mga bagyong tinatawag na kamikase o banal na hangin. Noong 1333, sinubukan ni Emperador Go-Daigo na ibalik ang kapangyarihan ng imperyo sa pamamagitan ng Kenmu Restoration, ngunit nabigo ito. Pinatalsik siya ni Ashikaga Takauji, isang inapo ng Minamoto na nagtatag ng Ashikaga Shogunate. Sa panahon ng Muromachi, nagkawatak-watak ang Japan sa ilalim ng mga makapangyarihang daimyo. Sa panahon ng Sengoku naman naganap ang sunod-sunod na digmaan sa pagitan ng mga daimyo. Isa sa mga pinakatanyag na pinuno ay si Oda Nobunaga, na gumamit ng mga armas na dinala ng mga Europeo upang magtagumpay sa labanan. Sa kabila ng kanyang tagumpay, pinilit siyang magsepuku matapos ipagkanulo ng isang general. Ipinagpatuloy ni Toyotomi Hideyoshi, ang kanyang dating general, ang pag-iisa ng Japan. Sinubukan niyang sakupin ng Korea noong 1592, ngunit nabigo matapos siyang mamatay. Noong 1600, nanaig si Tokugawa Ieyasu sa labanan sa Shikagahara at itinatag ang Tokugawa Shogunate noong 1603. Sa panahon ng Edo, nagkaroon ng kapayapaan at kaunlaran. Dumoble ang populasyon ng Japan sa 30 milyon.
Gayunpaman, nagpatupad ang shogunate ng Sakoku na nagbawal sa dayuhang impluensya. Noong 1853, pinilit ni Commodore Matthew Perry ng Estados Unidos na buksan ng Japan ang mga daungan nito para sa kalakalan. Nagresulta ito sa pagbagsak ng Tokugawa Shogunate sa Meiji Restoration noong 1868. Bagamat naibalik ang kapangyarihan sa emperador, ang tunay na kapangyarihan ay nasa kamay ng mga dating samurai na tinawag na Meiji oligarchs na siyang nagpatupad ng mabilis na modernisasyon ng bansa. Sa digmaang Ruso-Hapones, nagulat ang mundo nang talunin ng Japan ang isang bansang Europeo na nagpatibay sa kanilang pagiging pandaigdigang kapangyarihan. Sa ikalawang pangdaigdigang digmaan, sumapi ang Japan sa Axis powers, ngunit sila'y natalo noong 1945 at ang Japan ay napasailalim sa pamamahala ng mga Amerikano. Noong 1947, pinagtibay ng Japan ang isang parlamentaryong monarkiyang konstitusyonal na umiiral hanggang sa kasalukuyan. Ang mga kaganapang ito, kasama ang marami pang iba, ay humubog sa natatanging pagkakakilanlan ng Japan at ang papel nito sa kasaysayan ng buong mundo.